Maganda, nandito ng chairman. Opo. Magandang araw po! Magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw po. Gusing halika. Pa, ang mga ito, ipapakilala ko sila. Lahat sila ay kilalang mga dalaga sa Jiangcheng, sosyalera at mayaman. Ano, may gusto ka? Xingning, huwag mo nang alalahanin ang pagpapakasal ko, pwede ba? Mahina na nga ang kalusugan mo at malapit ka nang maoperahan. Kung hindi ka mag-aasawa, hindi ako panatag. Bahala ka. Kung ayaw mo, hindi ako mag-aaral sa ibang bansa. Hindi ko matitiis na ikaw na lang manatili dito na mag-isa. Ay, nako. Ikaw talaga. Sasabihin ko sa'yo, kanasal na ako. Kaninang umaga lang. Talaga? Kinasal ka na? Kanino? Ano ba to? Magpapakasal sa isang estranghero? Kapag nalaman ito ng mga anak ko, papayag ba sila? Anak, nandito na si Mama. Anak, ang ganda naman ng bagong bahay mo. Ma, bakit ka nandito? Mahal, ito ang... Hoy! Diyan ka lang. Madudumi ng sahig. Ako, Ma, siguro magsuot ka muna ng shoe cover. Si Rui gusto niyang malinis. sige. Alam ko, kayong dalawa ay siguradong pagod dahil sa paghahanda sa kasal. Itong manok na inihanda ko para sa inyo. Mabuti ito. Ang dumi! Ilayo mo yan sa akin! Ma, dito sa syudad, hindi kailangan yan. Huwag ka na magdala sa susunod. Masustansya ito kapag sinabawan. Nga pala, kailan yung itinakdang kasal ninyo? Bago dumating, maghahanda ako. Ano ihanda mo? Probinsyana ka lang. Huwag mo kaming ipahiya. Mingyuan, ang mama mo, mukhang bata pa naman. Ang mga matatandang lalaki, ganyan ang tipo nila. Mukhang magkakahingi pa tayo na ilang libo. Anong bride price mo? Hindi ba sinabi ng anak mo? Ako, ipinaganap kita ng asawa. Pinsan siya ng tito ko. Nag-aalaga sila ng mga baboy at napakayaman nila. Nakita niya litrato mo at handang mabigyan ng bride price. Mahal, akala ko ba pag-uusapan pa natin to? Ang tito mong yun, ang bisyo sa inom at sugal, eksperto sa lahat. Ang dati niyang asawa, dahil lang sa utang sa sugal, pinangbayad niya ang sarili niyang asawa. Kapag kinasal sila ni Mama, mabubuhay pa ba siya? So, Mingyuan, may karapatan ka ba magsalita? Isa ka lang probinsyan umangat ka sa akin. Ang kasal na yun ay maswerte na yan sa angka ninyo. Kung ayaw magpakasal ng mama mo, ang kasal na to hindi na rin matutuloy. Sige na. Huwag na kayong mag-away. Ruwe, huwag mo nang sisihin si Mingyuan. Pero, hindi ako maaaring ikasal. Ako, may asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Nagsisinungaling ka. Ilabas ang certificate ninyo. Ma, kailan ka nagpakasal? Kamusta siya? Mabuting tao ba? Eto, sa totoo lang, ang kasal na ito, naghihinayang din ako. Ito, para aksidente lang talagang kasal na ito. Ako si Lin Wanru, 40 years old. Ang tanda mo na. Hindi mo na kayang magkaanak para sa akin. Kumikita lang ako ng ilang libo kada buwan. Sobrang liit ng sahod ko. At may mga bisyo pa ako. Pagkatapos ng kasal, magpakasarap ka na lang. Pero kailangan mong sundin ang mga patakaran sa bahay namin. At ang anak ko'y mahilig sa kabayo. Ang bahay mo'y gagamitin niyang parang kabayo. Paglalaruan niya. May kotse ako sa bahay. At walang bisyo. At saka nakatutok sa pamilya. Kung hindi ka lang tutol sa akin, paano kung subukan natin ang isa't isa? Hindi ko akalain
na ako'y nagpakasal sa isang matandang lalaki. Ito isang Rolex na nagkakahalaga ng ilang milyon. Medyo minadali ang kasal. Ang relong ito, ituring mo na lang bilang bride price ko sa'yo. Ang mahal naman ng relong ito. Hindi ko matatanggap. Pa, bumalik ka na. May surpresa ako sa'yo. May lakad pa ako. Hawakan mo muna ang relong ito. Magkita tayo ulit. Ha? Tanggapin mo na. Hindi. Ikaw, talagang kasal ka na? Sinabi ko na nga ba? Magpapakasal ka na walang bride price. Plano mo bang isama ang asawa mo para kumetumira sa bahay namin? Manugang, huwag kang mag-alala. Ibinenta ko ng bahay at lupa sa probinsya. Itong kapalit ng bride price para sa'yo. Sa hinaharap, aalagaan ko ng sarili ko. Akin na yan. Aalis na ako. Itapon mo yan? Ma, Huwag mo akong lukuhin. Pagkatapos kong mag-aral, gusto kong makita kayo na masaya at sweet. sige na, sige na. Pagdating mo, tumawag ka agad sa akin. Mag-ingat ka ha. Okay. Dahan-dahan ha. Paalam, Papa. Paalam, Tito Zong. Chairman, ang operasyon ninyo ay nakaschedule ngayong hapon. Ang recovery ay higit kumulang 2 taon. Tingin nyo, kailangan ko bang ipalam kay madam? Dahil kasal na kami, dapat ko ipalam sa kanya. Kung hindi, baka sa huli hindi niya ako mahanap. Tara. Ma! 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 Naiwan mo ito sa bahay. Ma! Dahil may asawa ka na, mula ngayon, huwag na tayong mag-usap. Baka magalit kasi si Rowie kapag nakita ka niya. Kung masaya kayo, ayos lang sa akin yun. Ma, Sige, umuwi ka na. alis na ako. Pero, saan ba ako pupunta? Ako ang asawa mo. Ngayong 2:00 ng hapon, magkita tayo. Ma! 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 Ma, gumising ka! Ma, gumising ka! Chairman, hindi pa sumasagot si Madam. Mukhang ayaw niyo makipagkita sa akin. Baka nagsisi siya sa kasal. Sige na, sa ospital na tayo. Tara na. Tulong! Tulong! Ma, gumising ka! Ma! Ate, hintayin mo ako. Eto, dalhin mo to. Alam mo naman ang batang si Ming Yuan. Para sa kanya, binenta mo ang lupa at bahay sa probinsya. Pero hindi ka man lang niya tinignan. Ano ka ba? Basta masaya lang silang dalawa, okay na ako. Ate, hindi ko sana sasabihin pa. 3 taon na kayong kasal, pero wala pa rin balita sa bayaw mo. Ano ba yan? Nung kasal, nalito rin ako noon mula nung aksidente ako. Mahina ng memorya ko, hindi ko na siya maalala. O siya, mamaya na lang, may trabaho pa ko ngayon, hindi ako dapat malate. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Mag-ingat ka ha. Oo. Liwan Ro, bakit ang bagal-bagal mo? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Darating na si chairman.
Kaya bilisan mong paglinis ng opisina. Gagawin ko na po. Matanda ka na, pero matamad ka pa rin. Magandang araw po. Ang taong yun, bakit parang pamilyar siya? Anong tingin-tingin mo? Yun yung chairman natin dito sa kumpanya. Ang isang janitor na katulad mo, hindi mo siya kayang lapitan. Maglinis ka na nga. Opo. Hello, Kuya Gu. Wala ka pang babae nitong mga nakaraang taon. Kaya mo ba? Nagpakasal ako ulit at may asawa na ako. Pero alam mo namang na-hospital ako. Nawalan kami ng komunikasyon. Huwag ka na magsinungaling. Bilang magkapatid, kilala na kita. Nirekomenda kita ng in-home service. Ang tao, dapat nasa opisina mo na siya. Magugustuhan mo siya. Itong si Mr. Wang. Nagloloko na naman. Kalokohan. Si Mr. Wang talaga. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Maupo ka, chairman. Huhubarin ko lang ito. Huwag mong gawin yan. Isuot mo ng damit mo. Bilisan mo. Sa trabahong to, magkano? Ang chairman ng kumpanyang ito, mabait ba siya? Nag-alala pa sa sweldo ko. Gusto ko, 500,000. 500,000? Napakalaki ng hinihingi mo. Nung pinag-usapan natin ng pera, sabi nila malaki raw ang sukat dito, matagal ng oras, at saka, ang serbisyo niyo ay napakataas. Hindi ito kaya ng karaniwang tao. Pero chairman, magtiwala kayo. Ang serbisyo ko ay sulit sa halaga. Siguradong masisiyahan kayo. Ako nang gagawa. Chairman, alam ko, unang beses ko ulit at hindi kayo kampante. Magtiwala kayo. Ang karanasan ko ay napakalawak. May sapat na karanasan? Natatakot ako magkasakit. Lumabas ka muna. Sakit? Hindi po mangyayari yan. Ang mga tuwalya at mga map, na-desinfect ko na ito kanina. Wala itong problema. Pumunta ka ba dito para maglinis? Opo. Kung hindi, anong akala mo? Bakit ba naghubad ka pa ng damit? Kanina, aksidenteng natapo ng damit kaya nabasa. Pasensya na, chairman. Lin Wanro? Bakit pamilyar ang pangalan niya? Ako ay nagkamali. Ang trabaho mo, nasisihan ako. Ang pag-disinfect ng tuwalya ay maayos din. May gagawin pa ako. Lumabas ka muna. Sige po. Salamat, chairman. Miss Go, sa pagbabalik mo para mag-intern sa kumpanya, si chairman ay nasiyahan. Nasa opisina na siya, naghihintay sa'yo. Sige. Pasensya na po, paumanhin. Ano na? Naghihintay na si chairman Go sa'yo. Iha, pwede bang tatayin ko muna ito? 3 minuto lang, hindi mo mapapansin. Pwede rin naman. Sabihin mo na lang kay Papa na hahabol ako. Tara. Sige. Ayos na. Wow, ang ganda naman ito. Parang hindi lang napunit. Salamat, tita. Wala nga naman, humawal ka na sa meeting. Sige. Magandang proposal mo. Mukhang pag-aaral mo sa abroad ay nagbunga ng malaki. Ha? Siyempre naman. Teka lang. Maging tapat ka. Nang umuwi ako ngayon, wala akong nakita na bakas na babae sa bahay. Nung una, sinabi mong kasal ka na kaya nag-aral ako sa abroad. Niloko mo ako?
Kalokohan. Paano kita lulukuhin? Ha? Nasaan ang certificate? Sa kasal? Ang marriage certificate. Hindi ko sinasadyang nawala. Kung ganon, iset na lang natin pagkikita. Kailan ko pwedeng makita si tita? Magkikita? Sa susunod na araw. Aayusin ko, ha? Sige, payag ako. Sang-ayon din ako. Promise? Tatlong taon ang lumipas. Mula nun hindi ko na maalala ang itsura niya. Bakit bigla na lang tatawag sa kanya? Medyo nakakailang talaga. Oo nga, unang beses mong tatawagan ng asawa mo. Kinakabahan din ako. Wala na akong pakialam. Lynn Monroe! Walang sumasagot. Oras ang trabaho ng sa cellphone ka? Pawas yan! Manager, may tumawag po kanina at hindi ko rin sinagot. Pinatay ko nga. Huwag ka nang magdahilan. Isa ka lang namang babaeng galing sa probinsya. Pinababa mo antas ng kumpanya natin. Sana hindi ka na lang tinanggap. Ang attendance mo ngayong buwan, kaltasin lahat. Isa pang salita mo, palalayasin kita. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Chairman, ang lahat ng ito ay dahil sa probinsya ng walang disiplina. Nagsabihan ko lang siya. Mabababang tingin mo sa probinsyana? Dapat ba silang apihin? Kapag nakita pa kitang nangapi gamit ang kapangyarihan mo, ang posisyon mong head ng admin, tatanggalin ko. Naintindihan po. Chairman, mali ako. Hindi ko na uulitin. Lynn Monroe, kapag nangyari ito ulit, i-report mo agad sa itaas. Ang kumita sa sariling galing ay hindi nakakahiya. Salamat, Chairman. Chairman, nahanap na namin ang lokasyon ni Madam. Sabay na nating sunduin siya. Malapit na rin naman ang uwian. Umuwi ka na muna. Naihanda mo na bang regalo? Dagdagan mo pa. Sige, Chairman. Si Chairman, napakabuti niya kay Madam. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang asawa ko. Ito ay regalo para kay Madam. High-end custom jewelry. 10 set ng hand-embroidered cheongsam. 10 set ng 1000 taong ginseng. At itong lingzi na 1 piraso. Tara na. Matagal na pala siya nakatira sa kapaligirang ito. Sa panahong ito, may utang ako sa kanya. Pagkatapos namin magkita, ibinigay ko pa sa kanya ang 2 set ng villa sa Henghai bilang kabayaran. Hello, sino to? Hello, ako yun ang pangasawa mo, si Gu Jinsheng. Gu Xingxing? Bakit ka parehong pangalan nito sa aming Chairman? Hello? Ha, ikaw pala, Mr. Gu. Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Ang galing ko talaga ngayon. Tignan mo nahuli ko. Ngayon, may pagkain na tayo. Hello, Mr. Gu? Hello? Bakit naputol? May ibang lalaki pala siya. Chairman, nag-ghost ka. Ate, nag-fishing ako. Tapos nakita ko, nagtatalsik ang tubig. Gumamit ako ng diversion traffic. Pagkatapos, nahuli ko ng isda. Ate, Ang weird naman. 3 taon nang walang kontak. Pagkatapos tumawag, binaba agad. Kain na ate. Sinong tumawag sa'yo? Wala naman. Ipakita ko sa yung wedding photos ni Naro at Minyuan. Ang ganda ng kuha, tingnan nyo. wow, napakaganda.
Nung dati, hindi may kukumpara sa ngayon. Ngayon sa kasal lahat meron na. O nga pala, kailan ang kasal? Hindi pa sinabi sa akin. Siguro, hindi pa dumarating ang araw. Kumain na tayo. Kain na. Ah. Kailangan makipaghiwalay. Sumusobra na to. Magandang araw po. Kumonta ka nga ng isang divorce lawyer. Opo, bilisan mo. Mukhang hindi maganda ang mood ng chairman. Galit ba siya kay madam? Hayaan mo na nga. Wala akong pakialam kung anong paraan mo. Ang kasal na to, kailangan tapusin. Naintindihan ko. Pupunta ako ngayon kaagad para asikasuhin ng divorce, ha? Hindi ba itong wedding photos ni na Mingyu at Roy? Magpapakasal na talaga sila. Buti na lang talaga ang jade necklace. Babalik ako. Ibigay mo sa akin ang report. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Saan ka ba pupunta? Ba't nagmamadali? Ang anak ko at manugang ay ikakasal sa hotel na ito. Sakto, gusto ko pong humingi ng isang araw na leave. Ganun ba? Sige, pumunta ka na. Mr. Zong, bigyan mo siya ng leave. Sige po. Salamat, Chairman. Maraming salamat. Kung napangasawa ko lang sana, kahit kalahati na ng piging ang banayad niya, hindi sana ako ganito ka-stress. Sa wakas, ikinasal ng anak ko. Pagkalipas ng maraming taon, wala na rin isang malaking alalahanin ko. Sino siya? Bakit may nakapasok ng janitor dito? Salamat. Mag-enjoy lang kayo. Ma, bakit ka nandito? Hindi ba ngayon ang kasal mo? Dinala ko ang jade necklace ng pamilya natin. Ngayon, ako mismo magbibigay ito sa aking manugang. Erway, ito minana ng lola ni Meng Yuan at pinasa sa akin noon. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo mismo. Lumayas ka! Isa kang janitor ang dami ng kamay mo. Alam mo ba kung magkano ang wedding gown ko? Kahit ipagbili ka ba, hindi ka pa rin sapat. Ano mo nasabi yan? Tumahimik ka. Paano ito nakapasok dito? Hindi ko ba sinabi na hindi siya pwedeng pumunta sa kasal ko? Anak, siya pa rin naman ang binan mo. Ganyan ka ba magsalita sa ina ng asawa mo? Ma. Normal lang na lumabas ang binan para makakita ng mundo. Siguro sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakain ng 5-star hotel food. Walang problema, binan. Mamaya, ang mga tira-tira, ibalot mo na lang at iuwi. Para hindi na namin itapon at ipakain sa aso. Ma, paano kung umalis ka na lang? Gusto ko lang naman makita ang kasal ninyo. At ibigay ang jade necklace na ito sa manugang ko. Ang kwintas ko! Ruwe, ikaw? Ano naman? Anong kwintas? Isa ka lang naman janitor. Sa tingin ko, isang peke lang yan. Hindi ito peke. Ito ay pinamana sa akin. Tunay ito. Ngayon, nabasag ito. Paano ko ito ipapaliwanag? Wala akong pake! Kayo talaga! Wala kayong kwenta! Baka maduming kwintas na yan! Lumayas ka! Huwag mo sila ng kasal na ito! Yanan, alam mo naman sa lungsod na ito, may mga pabrika kami. Ang tayuhin niya ay general manager ng hotel na ito. Kung ikukumpara ang pamilya mo sa amin, parang langit at lupang agwat. Ang anak mo na mapapangasawang anak ko. Sobrang swerte na yun. Kung mahiya ka pa, ha? Umalis ka na lang. Huwag ka nang manatili dito para mapahiyang anak ko. Si Mama, sa araw ng kasal natin, siguro bumisita lang siya. Tumahimik ka nga. Wala kang karapatang magsalita. Hindi mo ba alam kung sino ka? Isa ka lang manugang. Ang tito ko ay general manager dito. Ang hotel na ito, malapit na talaga itong bilhin ng Go Group. Kayo, sisisip na lang kayo sa amin. Chairman, 10:30 na ngayon. May meeting ka pa sa katabing hotel. Tara na.
Ikaw, Sige na anak. Tama na. Dapat masaya. Huwag na tayong mag-away. Aalis na ako. Pasensya na. Lumayas ka. Nakakainis. Ang kasal na yun, nagkagulo dahil sa kanya. Pinagtawanan tayo ng lahat. Ngayon, hindi natin siya palalampasin. At sa pamilya natin, hindi na siya magkakasingit. Tama. Tumigil ka. Kanina, nawala ang sing-sing ko. Ang lata nandito ay mga tao may pangalan at may impluensya. Ikaw lang naman, ang palim na nakapasok. Sigurado ikaw nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Anong pinagsasabi mo? ma, hindi dapat basta-basta sabihin yan. Sigurado hindi malinis ang kamay mo. Ikaw nagnakaw sa gitong sing-sing na sa bag mo yan. Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo ang bag ko. Piniwan. Ma, kung talagang inosente ka, hayaan mo silang tignan. Ito ay Rolex. Ikaw na mahirap. Paano ka nagkaroon nito? Hindi ko alam. Ito ay ang ikinasal ako. Bigay ng asawa ko. Bigay ng asawa? Janitor ka lang. Hindi ba ito limited edition ng Rolex? Sa Changsheng, si Mr. Gu lang ang meron yan. Hindi kaya siyang asawa ni Mr. Gu? Sige, Chairman. Sabi ng manager, nakita niya raw ang Rolex na bigay mo sa asawa mo. Baka nandito siya sa hotel. Sige, tignan natin. Ma, paano ka nagkaroon ng gantong relo? Hindi kaya ang gintong singsing na yon, ikaw din ang nagnakaw? Hindi ba nakita niyo ng bag ko? Hindi pa rin kampante. Pati rin ikaw. Kahit wala sa bag, ay ano naman? Ang singsing, sigurado na sa katawan mo. Wag! Mahal, tama na! Mahal! Mingyuan, may karapatan ka ba? Nagnakaw ang mama mo. Hindi mo man lang ako tinutulungan. Ayaw mo na ba mong pagkasal? Mingyuan, bakit mo ba sinaktan ng anak ko? Ang lakas ng loob mo sumigaw sa akin. Hindi lang siyang sasaktan ko, pati ikaw. Hubaran niyo siya. Bilis! Tama, hubaran niyo siya. Ganyan talaga pag matigas ang ulo. Ba't nakatayo pa kayo? Sige na! Wag! Wag! Ano yung nakaumbok dyan? Ito ang tanghalian ko. Para sa inyo. Nagtipid pa ako. Mahirap man ako. Pero bawat kinikita ko, ay malinis na pera. Nagkakadire. Malinis man o hindi, wala ka pa rin karapatan. Hubaran siya! Walang kwenta. Tinulak mong anak ko? Gusto mo yatang mamatay. Ipagpatuloy niyo. Bitawan niyo ako. Huwag kang gumalaw. Turuan natin siya ng leksyon ngayon. Ikaw na magnanakaw. Hubaran niyo siya! Hubaran siya ngayon. Ang damit mo, ipakita sa lahat kung anong klaseng tao ka. Mukha kang mabait, pero hindi ko inakala na madumi ang kamay mo. Grabe ang kahiyang ito ngayon. Bitawan niyo ako! Tumigil kayo! Tingnan natin kung sinong gagalaw sa babae ni Gu Jinsheng. Tigil! Tignan natin kung sinong gagalaw sa babae ni Gu Jinsheng. Ayos ka lang? Sino ka ba? Anong karapatan mo makialam dito? Si Wanro. Asawa ko siya. Asawa mo? Alam ko na. Ikaw pala yung walang kwentang asawa niya. Mukhang maayos manamit. Pero malamang, sales lang. Tama nga. Pare lang ka ng tagalinis. Basura ng lipunan. Ninakaw ng asawa mong singsing ko. Buti dumating ka. Ikaw na lang magbayad. Wala kayong ebidensya. Anong ebidensya nyo? Para pagbintangan siya. At basta na lang hinalugog ang katawan niya. Kayo! Puro mayaman dito. Siya lang mahirap, kaya siya nagnakaw. Dahil lang sa pera hinuhusgahan ang moralidad. Kayo ang tunay na basura sa lipunan! Ikaw! Sino ang mga has na mga pe sa ate ko at sa pamangkin ko? Tito, nandito ka. Kapatid, itong mahirap na ito. Siya ang kumakalaban sa otoridad mo. Ang tito ko ay ang general manager ng hotel. Kayong dalawa, lumuhod kayo ngayon at humingi ng tawad.
Baka pwede pa kayong patawarin. Ngayon ko lang nalaman na ang isang general vice manager lang ay ganito na pala kagarapal. Ang yabang-yabang mo Hindi mo madarinig ang Go Group? Ng isang listed company na trilyon ang halaga. Ngayon ang Go Group ay bibili sa hotel na ito. Mula ngayon, ako ng vice general manager dito. Mabuti pa, humingi kayo ng tawad kay ate at pati sa pamangkin ko. Kung hindi, gagawin kong miserable ang buhay nyo. Ha? Talaga? Ikaw pala ang general vice manager dito Dahil sa pinapakita mo, hindi na bibili ng Go Group ang hotel na ito. At hindi na ako makikipag-ugnayan sa inyo. Akala mo ba ikaw si Mr. Go? Ang desisyon ng Go Group, paano masasabi ng isang alipores? Akala mo sino ka? Sige, kung ganun maghintay ka. Kung talagang kaya ko ba magdesisyon. Ong Siyang, bibigyan kita ng 1 minuto. Pumunta ka agad dito sa banquet hall sa 2 palapag. Ay, ang asawa na isang cleaning lady. Nagpapanggap na malaking tao. Akala mo talaga na ikaw ang chairman, ha? Ay, nako. Kung talagang kaya mong tawagin si Boso dito, ngayon, luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Dumating na si Boso! Boso, nandito na kayo. Eto po yung walang modo na tao. Nagpapanggap siyang chairman Gu at binantaan ng ating hotel na hindi matatapos ang acquisition. Uchang, ang isang maliit na assistant manager na ito ay nagakusa na magnanakaw ang customer. Ang ganitong klase ng hotel, hindi ko na siguro bibilhin. Tumahimik ka! Anong kinalaman mo? Tumahimik ka, inutil. Hindi mo nga kilala si Chairman Gu. Kung hindi dahil sa kabobohan mo, nabili na sana ito. Gagawin kitang pulubi! Ano? Siya ba talaga si Chairman Go? Siya ba talaga si Chairman Go? Nahanap ko ng singsing. Hindi ko lang pala sinasadyang naipit to sa bag ko. Benan, ito, lahat ay hindi pagkakaintindihan. Pasensya na. Pasensya po, inutil. Mr. Gu, ang taong ito ay hindi na kumakatawan sa hotel namin. Paaalisin ko na siya ngayon dahil lang sa mga basurang ito na apektuhan ng acquisition. Pagbalik ko mamaya, pag-iisipan ko ito ulit. Wanru, alis na tayo. Chairman Gu, Chairman Gu. Ma! Please, Ma! Zheng Yuan. Sinisibak na kita. Ngayon, dalhin mo na kamag-anak mo. Lumayas na kayo! Maganda-handa ka na. Kakasuhan kita. Basu! Basu! Basu, mali ako. Hindi na ako uulit. Ako... Basu! Ma! Ma, ang asawa mo, ang pinakamayaman sa Jinsheng, si Mr. Gu. Hindi ko siya asawa. Boss ko siya. Mabait siya. Nakita niya kong inaapi, kaya lang siya tumulong. Alam ko na. Isa ka lang probinsyana. Paano ka mapapansin ni Mr. Go? Umalis ka na. Huwag ka na tumanganga. Anong klaseng tao ka? Nahihiya ko para sa'yo. Mahal! Ma... Ayos lang ako. Umuwi ka na. Huwag na kayong mag-away. Mahal! Wanru, bakit tuwing nakikita kita, palagi kang inaapi? Pasensya po, Chairman. Naabala na naman kita. Ito, nasaktan pang sarili mo. Chairman, napakabait niyo po. Ang iyong asawa ay sigurado napakasaya. Ang usapang mag-asawa, may naaalala ako bigla. Narinig ko, may Rolex na relo ka raw. Rolex na relo? Ano ba yun? Wala ah. Wala akong alam. Baka nagmamadali ako. Okay? Chairman, nadumihan ko po ang panyo ninyo. Iuwi ko po at lalaban. At ibabalik ko po. Alis na ako.
Salamat po. Bakit ka nandito? Sa construction site, tapos ng inspection? Tapos na. Pero, mayroon ako ngayon mas mahalagang bagay kaysa sa inspection. Ano yun? Umupo ka. Papa, hindi ba sinabi mo dati na pwede akong makipagkita kay tita? May oras ako ngayong gabi. Pwede ba mamaya? Hindi ba sinabi mo dati na pwede akong makipagkita kay tita? May oras ako ngayong gabi. Pwede ba mamaya? Mamayang gabi? Hindi pwede. May biglang problema. May naging problema? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Nag-divorce? Huwag mong sabihing niloloko ka lang niya. Sabihin mo nga, talagang niloko ka? Ang lakas ng tita na yon ha? Talagang nagawa pang lokohin ang kanilang kilalang Mr. Go. Magaling. Parang gusto mo yata magka-problema. Hindi naman seryoso ang sinabi ko. Sa tingin ko, sa pagitan ninyong dalawa may hindi pagkakaintindihan. Baka dapat kayong mag-usap ng maayos. Sige, magtrabaho muna kayo. Kahit papano naman, bilang anak mong babae, kailangan ko pa ring rumispeto. Sige na, alis na ako. Chairman, ang nawala niyong marriage certificate, nahanap na namin. Pero nasira ang larawan sa dokumento. Lin Wanru? Hindi ba siyang janitor sa kumpanya natin? Bakit siya? Kaya pala nung una kong narinig ang pangalang yon, parang pamilyar sa akin. Kaya pala, magkapangalan sila ng asawa ko. Mr. Zhang, ayusin mo to ngayon. Ngayong gabi, makikipag-usap ako sa asawa ko. Sige. Chairman, nung huling acquisition ng hotel, ang Rolex na ibinigay mo sa misis mo ay nahanap na. Akala ko dati, ibinenta niya na ang relo na ito, kaya napunta ito sa hotel. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Kung ganun, Mr. Zhu, maganda ka rin ng mga bulaklak para masihan siya. Dapat may sense. Sige, sigasuhin ko na po. Aalis na ako. Lin Wanru? Ano? Ang asawa ni Mingyuan ay pinatangan ka namang nanakaw? Walang utang na loob. Ano akala nila? Hindi! Puntahan ko sila! Tama na. Umupo ka. Ayos lang ako. Buti nalang tinulungan ako ni Chairman. Ikaw, bantayan mo siya. Huwag siya magpadalos-dalos ha. Lalabas muna ako para mamili. Boss, kailangan mo ba ng kasama? Hindi na. Ang sarili kong asawa. Ako nang bahala. Sinong hinahanap mo? Si Lin Wanru, nandito ba siya? Oo. Bakit naman? Kayong dalawa, anong relasyon nyo? Kami! Asawa ko! Ano? Sino to? Ito ba talaga yung babaeng pinakasalan ko? Hindi pa kami naghiwalay. Pero bakit may ibang lalaki na siya? Wala. Ako nagkamali ng tingin sa'yo. Ikaw, napaka-stricto mo. Hindi kita kilala. Mahal, hayaan mo yan. Halika. Ikaw, Hindi ba parang si Chairman yun? Ano mang ginagawa niya rito? Ha? Hindi ba itong paborito kong lily? Sino nagtapon nito? Sayang naman.
Uy! Tingnan mo. May napulot akong buke sa pintuan. Maganda naman ang bulaklak pero tinapon lang. Sayang talaga. Ah, may pumunta dito kanina. Kakaibang magsalita. Nakakainis. Mr. Zong, tawagan mo agad ang abogado. Sa linggong ito, kailangan ko na makipag-divorce. Chairman, ayos naman kayo kahapon. Gawin mo na lang! Bakit ang dami mong tanong? Opo. Pero Chairman, sabi niyang miss, gusto niya makita si Madam mamaya. Naka-reserve na siya. Ang batang yun ay malapit nang matapos ang bakasyon. Kapag nalaman niya nakipag-divorce ako, tsak na hindi siya makakalis na maayos. Pasok! Chairman, Secretary Zong. Sabi ni Director Zong, ang opisina niya ay kailangan linisin. Nandito ko para maglinis. Si Lin Wanro. Parang magandang kandidato din siya. Lin Wanro, Ha? ito ang mga regalo na binili ni Chairman para kay Madam. Anong maipapayo mo? Naku po, sa aming baryo, magkakabili na ito ng dangdang baka. Ako isang probinsyana lang. Paano ako makakapagpayo kay Madam? May tanong ako. Payag ka ba magpanggap na asawa ko? Lahat ng ito ay sa'yo. Chairman, huwag po kayong magbiro. May asawa na po kayo. Chairman, huwag po kayong magbiro. May asawa na po kayo. Wanro, ganito kasi yun. Ang sitwasyon ko sa asawa ko ay medyo espesyal. Ang relasyon namin ay may kaunting problema. Chairman, sa mag-asawa walang hindi nag-aaway. Ang sabi nga nila, ang mag-asawa, saka man nag-aaway at saka man nagkaayos. Chairman, dapat humanap ng paraan. Niloloko niyo lang ako. Sa tingin mo maayos yan? Niloko ka niya? Chairman, ako, nalaman ko ng sikreto ninyo. Baka patayin ako ninyo. Lin Wanro, magkahiwalay kaming kasal. Hindi siya kilala ng anak ko. At nung nag-abroad siya, hindi siya kampante. Kaya naman, gusto ko lang makahanap ng mapapanggap na asawa para mapakalmang anak ko at mapali siya ng payapa. Huwag ka mag-alala. Basta pumayag ka, hindi lang ang mga bagay na ito mapupunta sa'yo. At saka, bibigyan kita ng promosyon at dagdag sahod. Ganun pala. Chairman, tinulungan niyo na po ako ng maraming beses. Ngayon, ako nang tutulong sa inyo. Kahit wala pa ito, tutulong pa rin ako. Salamat, Wanro. Pero, ang damit na suot mo ngayon, hindi bagay. Ganito, sasamahan kitang bumili ng damit. Sa pag-aarte natin, dapat todo-todo. Ha? Oo. Hello, Mr. Zong. Ipaghanda mo si Wanro ng ilang bagong mga damit. Ihatid mo sa bahay. Uuwi kami ngayon. Ha? Bilisan mo. Tara. Ngayon, ikaw magpapanggap bilang asawa ko. Kaya hindi ka pwedeng manamit ng ganito kasimple. Ang anak ko, sasabihin ko sa'yo, napakatalas ng mata. Konting kakaiba lang mapapansin niya agad. Wala ka may tatago. Ha? Dito ka muna. Sasagutin ko lang to. Kung may magustuhan ka sa mga ito, sukatin mo lang. Babayaran ko. Ha? Boss, huwag mong hawakan yan. Marumi ang kamay mo. Kaya mo bang bayaran yan? Marumi ang kamay mo. Kaya mo bang bayaran yan? Pasensya na. Hindi ko alam na hindi pwedeng hawakan. Gusto ko lang subukan. Gusto mo talagang subukan? Custom-made ang mga damit na to. Ikaw na probinsyana. Kaya mo ba yan? Bakit mapangusga ka sa mga tao? Huwag mong sabihin dahil nakaakyat ka na sa mataas. Iiba ka na. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Sa tingin ko ang dapat umalis ay ikaw. Anong ingay na ito? Chairman ko, nakabalik na kayo. Chairman, Ganito bang pamamalakad niyo dito? Ha? Sa sariling lugar ko, inaapi niyo ang tao ko. Anong serbisyo to? Mula ngayon, hindi na ako magpapagawa sa inyo. Mr. Go, huwag kayong magalit. Aayusin ko ito. Paalisin ko siya dito. Nagawa mong apihin ang asawa ni Chairman. Ngayon,
Dahil sa'yo, nagalit sa atin si Mr. Gu. Hindi ko naman kasalanan. Mukha siyang mahirap manamit. Paano ko malalaman na asawa siya ni Chairman? Ikaw, umalis ka na! Umalis ka na! Madam, huwag po kayong magalit. Ako na pong bahala sa inyo. Kalimutan na natin. Ang mga damit na ito, masyado nakatipende sa tsura. Sa bagay, magandang aura mo. Kahit anong damit. Bagay. Ha? Ah, Si Madam, parang natural na model ng damit. Napakaganda. Maganda. Meron pang isa, sukatin mo rin. Ang ganda. lahat na lang ba sinusuot ko ay maganda? Alin ang pipiliin ko? Lahat. Kunin ko lahat. Ha? Wag. Isang kainan lang naman. Sapat ng isa. Sayang lang. Hindi naman ito pag-aaksaya ng pera. Tingnan pa natin ang mga accessories. Madam, ikaw na bahala pumili. Sige, Ito. nga pala, maghanap pa ako ng hairstyle para sa'yo at bagong gupit. Salamat, Chairman. Malapit ko nang makilala ang anak mo. Baka mamaya kapag makita ko siya, hindi ko magagampanan. Huwag ka magalala. Nandito ako, ha? Pa, nakauwi na ako. Tita? Ha? Lagot. Nagkita na kami sa kumpanya. Alam niya na ako ay janitor ng kumpanya. Lagot. Mabubuking tayo. Nagkita na kami sa kumpanya. Alam niyang janitor ako. Mabubuking tayo. Tita, ikaw ba yung asawa ni Papa? Oo. Ako ang asawa niya. Tita, hindi ko talaga inakala na ikaw ang asawa ni Papa. Maswerte si Papa sa'yo dahil mabait ka. Napakaswerte. Nga pala. Nung kasal ninyong dalawa, hindi ako nakapaghanda ng regalo. Ang kwintas na ito, binili ko sa auction para sa inyo. Tingnan mo kung gusto mo. Napakamahal nito, hindi ko matanggap. Regalo ito ng bata. Tanggapin mo, ha? Isuot ko sa'yo. Salamat sa'yo, Singning. Kumain na tayo. Mahal. May high blood sugar ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Kumain ka lang, ha? Allergic ako sa hipon. Hindi ako pwede. Kayo, hindi po ba kayo nagkasabay kumain? Talaga bang mag-asawa kayo? Kayo, hindi po ba kayo nagkasabay kumain? Talaga bang mag-asawa kayo? Siyempre, oo. Ang tunay na mag-asawa hindi nakasalalay sa kung anong paboritong kainin o hindi. Kundi sa pagmamahal. Hindi ba ito yung panyong binigay ko sa'yo? Ay nako, ang mag-asawa na matagal na magkasama ay tunay na kaligayahan. Pasensya na. Sasagutin ko lang. Kumain ka pa. Ang sarap nito pa. Miss Lynn, ako isang abogado. Gusto ng asawa niyo na makipag-divorce sa inyo. Gusto ko makipag-usap. Diborsyo? Hindi ako available ngayon. Pwede bang ma-reschedule? Hindi pa kami nagkikita. Dapat maghiwalay na. Hello.
Hello? Ako to. Bakit ire-risked? Ganito. Akong kakausap sa kanya. Bakit siya tumawag? Hello? Gusto kong sabihin sa'yo, natuloy yung diborsyo. Tapusin na natin to. Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Anong klaseng ugali yan? Para ako pang kumakapit sa'yo na ayaw makipagdiborsyo. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Ayokong gawing malinaw ang isyong ito para hindi mapahiya ang lahat. Anong ginagawa mo? Linawin mo nga ito. Anong ginagawa mo? Linawin mo nga ito. O sige na, may gagawin pa ako. Sa Biyernes ng 10:00 sa Civil Affairs. May gagawin pa ako. Ang kapal ng muka. Kakaloka. Kayong dalawa, bakit pagbalik niyo mula sa tawag, nagbago ang mga mukha niyo? Naintindihan ko na. Ang mga lalaki sa mundo, hindi lahat tulad ng papa mo, matyaga at maalaga. Oo, ang mga babae din sa mundong ito ay hindi lahat katulad ng tita mo. Mabait at mabuti. Ay nako, kayo naman. Ang sweet niyo talaga. Nakakakilig. Dito ka rin nakatira? Dito din? Chairman, may kakilala ba kayo nakatira dito? Wala. Kakilala lang. Nga pala. Salamat sa tulong mo. Masaya si Singsing. Ngayon, panatag na siyang makabalik sa ibang bansa. Chairman, ang formal nyo naman. Ang mga regalong ito, pati ang kwintas na ito, hindi ko matanggap. Para sa'yo ang lahat ng yan. Kung hindi mo yan tatanggapin, sa susunod, mahihiyan akong humingi ng tulong sa'yo. Salamat, Chairman. Mauna na po ako. Bakit ba sa tuwing nakikita ko siya, tumitibok ang puso ko? Bakit ba sa tuwing nakikita ko siya, tumitibok ang puso ko? Hindi. Dahil nasa puso ko na ang babaeng yon. Kailangan ko munang makipaghiwalay sa asawa ko. Hindi ako manloloko. Hello? Ako tong asawa mo. Magkita tayo bukas. Maghiwalay na tayo. Ate, ano bang mga hawak mo dyan? Bigay ng boss ko. Nga pala, hindi ba bukas ang anniversary ninyo? Ito, regalo ko. Sabi ng asawa ko, ililibre niya tayo ng pagkain. Sumama ka. Hindi na. May lakad ako. Oo nga. Kung walang marriage certificate, pwede bang register na lang? 2 beses lang naman ka nagkita. Ayos lang yon. Hindi naman talaga tunay ang kasalin yung dalawa. Wala rin naman kaming pagmamahalan. Tara. Hello? Nasaan ka na ba? Nandito na ako. Nasa harap ako ng Civil Affairs. May dala akong puting canvas bag. Ang suot ko naman ay gray suit at saka nakaputing polo. Ang asawa ko. Ikaw pala? Mr. Go, ikaw pala?
Linwanro, hindi ko talaga alam na ikaw yun. Kung alam ko lang talaga, dapat hindi na lang kita hinayang umalis. Ikaw pala, ayoko makipagdiborsyo sa'yo. Ayoko rin makipagdiborsyo sa'yo. Talaga? Talaga. Sige. Hindi ba itong litrato ko nung bata pa ako? Andito lang pala. Akala ko nang wala na. Ang litrato na ito. Anak ko siya. Nang baby pa lang siya. Nawala ko siya. Huwag mong sabihin, siya ang mama ko. Ma? Salamat sa pagtawag sa akin yan. Tinawag mo kong ma. Alam kong talagang mabait ka. Kung sa tingin mo, Sa tingin ko ayos lang. Sa tingin ko ayos rin. Ganito dapat tayo palagi. Sa pamilya natin. Sigsing. Kontakin mo ang director ng Shanglin Hospital. At sabihin mo maganda. Bukas, isasama ko mama mo para magpa-check up. Sige po pa. Sakto rin. Habang nagpapacheck up, pwede rin magpa-DNA test. check up? Maayos naman ang katawan ko. Bakit ba gagastos? 2 beses ka nang nasugatan. Kung hindi ka magpapatingin, hindi ako mapapanatag. Kaya dapat na magpa-check up ka. Makinig ka na lang sa akin. Oo ma, dapat kang magpatingin. Huwag mo nang isipin ang gastos. Si Papa, napakayaman. At kami rin ang may-ari ng Shanglin Hospital. Pagkalipas ng 3 araw, sa Lanting Hotel gaganapin ang high school reunion. Hindi na ako pupunta. Pupunta si Teacher Zhang? Sige. Sasama na lang ako. May magaganap kami school reunion. Ayos bang sasama ako sa reunion? Ayos din yun. Araw-araw, ako at si Singsing, abala sa kumpanya. Mababagot ka lang dito sa bahay. Sumama ka na. Oo ma, pumunta ka. Sige. Wanru, tapos na ba? Tapos na. Ang ganda mo. Nung una, nang makita ko ang damit na ito, naisip kong bagay sa'yo. Sige, magandang panlasa mo. Tara na, ihatid mo na ako sa reunion. Malilate na ako. Ihatid na kita sa loob. Hindi na. Kapag pumasok pa ang malaking CEO, magugulang reunion. Sige. Ihintayin na lang kita. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Ruyan, ang suot mong damit, parang iyon ang pinili ni Mr. Go ilang araw na nakalipas. Para sa asawa niya. Huwag mong sabihin. Oo nga, Royan. Nakora ng By Group ang pagkikipagtulungan ng Go Group. Mukhang lalo kong sisikat mula ngayon. Mga kaklase, kumusta kayo? Nandito na ako. Wanro, bakit magkapareho kayo ng suot ni Ruyan? Mga kaklase, meron akong balita sa inyo. Hulaan niyo kung sino ang nakita ko. Ang CEO ng Go Group, si Mr. Go. Bakit naman siya pupunta dito? Diyos ko, pareho kayo ng suot ng kasama niya. Ang babaeng yun, nagkasama ni Mr. Go sa may entrance. Ikaw ba yun? Siya isang baro na namatay ng asawa. Paano naman siya magagusto ni Mr. Go? Ha? Si Ruyan ang tinutukoy. Si Ruyan kasi ay anak ng By Group. At si Mr. Go ng Go Group, bagay na bagay sila. Ruyan, ikaw palang mapapangasawa ni Mr. Go. Napaka-humble naman. Oo nga, Ruyan. Magsabi ka ng magandang salita kay Mr. Go para sa amin. Kahit magagandang salita lang. Para kami rin ay maginabang sa Go Group. Araw-araw kami makasama ni Mr. Go. At minsan hindi ko nakita si Bay Ruyan. Paano mangyari yon?
Hoy? Hoy, ano? Lin Wanro, dahil nagpapanga ka bilang asawa ni Mr. Gu. Nadismaya ka ba? Ikaw, hindi ka pantay kay Ruyan. Si Ruyan ang asawa ni Mr. Go. At ikaw, narinig ko pa nga na namatay ang asawa mo at isa ka lang janitor. Nakakahiya ka talaga. Eh ano kung janitor? Marangal akong kumikita. Hindi nakakahiya. Wala ka talagang hiya. Pumunta ka pa dito at parehas kayo ng suot ni Ruyan. Asawa siya ni Mr. Go. Karapat-dapat ka ba? Lin Wanro, huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Alam kong gusto mo lang magsuot ng kaparehong damit ko para lang mapansin ka ni Mr. Gu. Sayang nga lang. Kahit magbihis ka pa ng bongga, ang damit mo di bagay sa'yo. Hindi regalo ito ng asawa ko. Ayaw pa rin umamin. Ruyan, kung naiirita ka talaga sa suot ng damit, hubalin na lang natin sa kanya. Mukhang yun na ngang paraan. Total naman, kapag nakita ni Mr. Gu na may ibang kaparehong suot ko, siguradong magagalit siya. Ngayon, hubarin na natin ang damit niya para hindi magalit si Mr. Go. Nagkakamali kayo. Hindi siya asawa ni Go Jingshen. Ako ang asawa niya. Lin Wanro, tingnan mo nga ang sarili mo kung anong itsura. Huwag ka nang mangarap. Si Mr. Go, akala mo ba palamutin ako bilang asawa niya? Narinig ko, pagkamatay ng asawa niya, pinalayas daw siya dahil magulang pamumuhay niya. Wala kayong alam sa totoong nangyari. Bakit niyo ko sinisiraan dito? Dahil sa edad mong yan, nandito ka pa rin sa harapan namin. At gusto mo pang sirain ang relasyon ng iba at magiging kabit. Hindi totoo yan. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ikaw ang gumagawa ng kwento. Mukhang hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahamak. Kung ganun, ako na mismo magtuturo sa'yo ng leksyon dahil kabit ka. Ang lakas ng loob mo itulak ako? Sige, palahurin niyo siya dito. Hanggat hindi ko sinabi, bawas siyang tumayo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tumigil kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tumigil kayo! Meng Yuan, Ano bang problema nyo? Bakit nyo inaapi si Mama? Bakit? Dahil isa lang naman siyang hamak na tagalinis. Nagpapanggap pa siyang asawa ni Mr. Go. anak, maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Ako ay hindi nagpapanggap. Lin Wanro, alam ko na. Kaya pala isang mahirap lang na pangasawa mo. Paano mo naman mauutusan ang asisa ni Mr. Go? Ginamit mo lang palang pagiging yaya mo para suhulan siya. Ayos ka rin, Lin Wanro. Masyadong kitang minamaliit ha. Palihim kang nakikipagsabuatan sa assistant niya habang wala siya. Sisiguraduhin kong malalaman ni Mr. Go ang tunay mong kulay. Pagdating ng oras na yon, alam ko na makukuha ko ang loob ni Mr. Go. At may liligtas niyang bike mula sa pagkalugi. Kayo pala ang tunay na Mrs. Go Parang pinagpala talaga tayo ng langit. Nag-alala pa naman kami kung paano ililigtas ang pabrika namin. Tapos nakilala pa namin si Mrs. Go. Hindi ko talaga pala napasin ito. Mrs. Go, sabihin ko sa inyo, si Wanro. Mapanin lang, hindi siya dapat patawarin. Ma, kahit ano pang tingin mo sa mama ko, biyanan mo pa rin siya. Paano nyo nasabi yan? Biyanan? Tumahimik ka. Huwag mong kalimutan ang pakay natin. Hayaan mo na. Kung hindi dahil sa walang hiya niyang anak, na nangungulit na pagkasala ng anak ko, matagal ko na ayaw tanggapin. Yun palang totoo. Mrs. Go, may oras po ba kayo ngayon? Para ipakilala kami sa asawa mo. Ipakilala? Oo, pwede naman. Pero, ang inyong binan ngayon ay nakapagpasama ng loob ko. Kaya ang pagpapakilala, sa susunod na lang. Hindi po, huwag na nating patagalin pa. Siya bang humamak sa'yo? Akong bahala sa kanya. Ma, ba't mo sinaktan ng mama ko? Tahimik! Kung hindi ka lang sana asawa ng anak ko, isasama pa kita. Hilain niyo siya. Bilisan niyo. Sinira ng mama mo ang pamilya namin. Meng Yuan, huwag kang mag-alala. Sino bang kinagalit mo? Bakit si Mrs. Go pa? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. At sampalin mo ang sarili mo. Kung hindi ka makakaalis. Noon, para kay Meng Yuan, pinapalampas ko kayo. Pero ngayon hindi na. Ayaw mo? May magawa ka ba? Pag sinabi kong luhod, dapat lumuhod. Ngayon, luhod!
Wala kang karapatang paluhurin ako. Halika na anak, mukhang sinsiridad ng pamilya Shen. Hindi rin ganun kalakas. Halika! Hindi ka pa humingi ng tawad kay Mrs. Go! Hindi pwedeng umalis! Go Jingshen? Si Mr. Go? Nakita ko sa marriage certificate ni Mama. Nakasulat doon. Ang pangalan ni Gu Jingshen. Kayong dalawa na mag-ina, talagang pares na balagtot ang ugali ninyo. Talagang mga desperado kayo. Una, nagpapanggap ka at ginayang pa ang mga damit ko. Ngayon, pati pala ni Mr. Go pinapanggap mo rin? Talaga namang pareho kayong mag-ina. Ganun nga ang kalabasan. Mga tanga. Ming Yuan, nagkakahiya ka. Mula ngayon. Kapag kakampihan mo pa, ang mabang walang hiya na yan. Ang pamilya Shen, hindi magdadalawang isip ng pares ng mama mo. Sumusobra ka na. Sumusobra na ako? Mas mabuti na yon. Kaysa sa'yo, sumisip-sip sa may kapangyarihan. Ano? Talaga bang si Mr. Gu yan? Anong akala mo? Maloloko mo kami? Lin Wanro, sa mukha mo yung nangungulubot. Kapag nakita niya ni Mr. Gu, siguradong masusuko siya. Ganun ba? Pakinggan yung boses para malaman ninyo. Wanro, Lin Wanro, huwag kang magpakita ng drama sa harap ko. Sinasabi ko sa'yo. Kahit nagdadahilan ka, tawagin mo pang lalaking nagdi-deliver lang. Kailangan mo pa rin lumuhod. At tumingin ng tawag kay Mrs. Gu. Ma! Bitawan mo ako! Ma! Hindi ko alam kung kumusta na si Wanro. Tatawagan ko muna. Wanro. Bakit biglang naka-off ang cellphone? Bakit parang kakaiba? Hindi. Kailangan ko siyang puntahan. Bakit ka malungkot? Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari sa'yo. Bakit nakasimangot ang mukha mo? Ha? Pa, si Mama. Siya ang tunay kong ina. Nung nagpa-check up siya sa hospital, sinubukan ko rin magpa-DNA test. At naging positive nga ang result. Ha? Ang tunay mong ina ay si Lin Wanro. Magandang balita to. Halika, sabihin natin to sa kanya. Puntahan natin siya. Ha? Tara. Ma! Ma! Lin Wanro, tigilan mo na kasi ang pagpapanggap mo. Kung hindi ka talaga aamin, sisiguraduhin ko na mahihirapan ka sa buhay mong wala namang kwenta. Payag ka ba? At sisiguraduhin ko din na papalayasin kita sa lungsod at ipapahiya kita. Hindi ko gagawin yan. Nagsasabi ako ng totoo. Lin Wanro, huwag ka na kasing magpanggap. Kung aaminin mo na lang, baka pwede pa kitang pakawalan. Tumigil kayo! Tumigil kayo! Madam! Wanro, ayos ka lang ba? Pasensya na, madam. Kami ay nahuli. Bakit siya kilala ni Mr. Go? Ano ba talaga? Magkakilala pa sila? Siguro, kasi nagtatrabaho siya sa Go Group dati. Kaya, naawa si Mr. Go. Lin Wanro, bakit ikaw kinakampihan nila? Katapusan ko na to. Anong akala mo? Hindi namin alam. Lin Wanro, alam namin nagpapanggap lang kay ni Mr. Go. Tama, inamin mismo ni Wanro na siya ay tinutulungan lang siya ni Mr. Go. Nagsisinungaling lang siya. Tama, kaya tigilan niyo ng pag-aarte. Alam naman namin na hindi ka ang Mrs. Go. Sigurado ka ba talaga? Kung mapapatunayan mo. Sige. Alam ko naman na si Roy ang tunay na asawa mo. Ayan, nandito na si Ruyan ang tunay na asawa mo. Tama ba? Anong masasabi mo? Kaya ngayon, tapusin niyo na ang drama ninyo. Isang janitor lang siya. Kaya, ang nararapat sa kanya, palayasin siya dito. Kung yan ang akala mo, tanga! Ikaw ang nararapat na paalisin dito. Mukhang hindi ka marunong makisama. Mas mabuti pa, lumuwag ka kay Madam Go at humingi ng awa. Baka sakaling maawa pa siya sa'yo. Ha? Tumahimik ka nga. Papatayin mo ba ako?
Ano bang mali ko? Hindi ba kayo nga ang tunay na Madam Go? Tumahimik ka! Mr. Go, pakiusap. Pakinggan niyo ako. Sabihin mo, anong paliwanag mo? Ha? Ipaliwanag mo kung bakit ka nagpapanggap bilang asawa ko sa harap ng lahat. At pwede rin, ipaliwanag mo sa asawa ko mismo. Ano? Si Byro yan ang peke? Kung ganun, sininwan mo palang tunay na Mrs. Go. Tayo ay... Paano nangyari to? Luyan, sabihin mo, hindi ito totoo. Imposible. Talagang imposible. Ang CEO ng Gugup. Napaka-noble. Paano niya manggusan si Lenora na walang kwentang tao? Mukhang hindi pa sapat ang leksyon sa Shen family. Security! Opo! Ito, talaga bang... Totoo ito? Palabasin niyo silang dalawa! Pakiusap. Mr. Go! Mr. Go! Alam namin ang pagkakamali namin. Ngayon din, hihingin kami ng tawad kay Madam. Tawad? Ngayon mo pa gagawin? Huli na! Dalhin niyo sila! Let's go! Ma! 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 Asawa ko! Ngayon, kayo naman. Lidwan Ro! Ito, kasalanan ni Byro yan! Siya ang nagsabi na siya si Mrs. Go! Tama! Siya lahat! Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin gagawin yan sa'yo! Mga sinungaling! Alis! Hindi! Wala akong kasalanan! Mukhang ang Bai family ay wala na talagang silbi. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong mabangkarote ang Bai family. Apa, Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Isa na naman siyang walang silbi. Hindi siya karapat-dapat. Bakit ba mas mahalaga siya? dahil siya lang naman ang asawa ko! Hindi. Hindi to totoo. Hindi ka pipiling ganyang klaseng babae. Wala siyang pinag-aral at walang itsura. Ano bang laban niya sa akin? Dahil mabuti siya kaysa sayo. At mabait pa siya. Hindi siya mapagmataas at hindi niya minamalit ang tao. Kumakayod para mabuhay. Yun lang. Kahit kailan hindi ka abot sa kanya. Chairman, ang Bai family ay bangkarote na. Hindi. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Ano? Peke palang suot ni Byro yan! Binili pa sa utang! Ano na? Kanina, pinanood lang natin na inaapi si Lenwanro. Ngayon, baka madami pa tayo sa pinagagawa natin. Security! Dalhin niyo itong dalawa. Hayaan mo na. Ayos lang. Basta hindi natin sila makikita. Umuwi na tayo. Sige. Uwi na tayo. Sige, umupo kayo. Pa, ma, ngayon ang birthday ni Mama. Ngayong araw, ako nang bahala sa kusina. Magtiwala kayo. Sige. Sino yan? Kuya? Ma, kasalanan ko to. Sobrang mahina ako. Hinayaan kitang masaktan. Anak, hindi kita sinisisi. Tama. Magkapamilya tayo. Ha? Ngayong araw, magpakasaya tayo at ipagdiwang natin ang birthday ng mama nyo. Ha? Oo, magandang araw ito. Tara kuya, magluto tayo. Sabihin mo nga, kakayanin ba nila? Ang mga bata, malaki na sila. Huwag ka mag-alala. Ha? Tayo naman. Hayaan natin sila. Asawa ko, salamat sa masayang buhay na ito. Ako rin. Salamat sa'yo sa pagsama sa akin. Sige.